In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tayong lahat may pananagutan. Pananagutan. Galing sa salitang sagot. Meron tayong sinasagot. May pananagutan, gusto sabihin, mayroong tumatawag. Ang pagsagot sa tawag. Kapag may tumatawag sa atin, tayo sumasagot. And we hear the call and we respond. Halimbawa, may tumatawag, tatango ka, tatango ka, tatango ka. Siyempre, lilingon si tatango ka. Baka may nangangailangan ng serbisyo. May mga kailangan sa kanya. Sasagot siya. Lilingon siya. Hihinto. Kung may tatawag kaya, Chirina, Chirina, Chirina! Siyempre, lilingon din siya. Kailangan lakasan lang ng konti yung boses. Baka hindi niya marinig. Pero lilingon siya at sasagot siya. Kasi may panawagan. May tawag. Pero may panawagan na hindi naririnig. Pwede ba yun? Meron bang panawagan na hindi naririnig? May tawag pero walang boses. Pwede ba yun? Tinatawag tayo sa isang sitwasyon o kalagayan. Bigyan ko yun ng halimbawa. Halimbawa, naglalakad ka dito. Palabas ka sa simbahan. May nakita ka ng basura. Nakatapon sa harap ng simbahan. Diyan, basura, pinagkainan ng mga batang high school na nagtatambay dyan. Tinapon yung kanilang plastic. Pinaggamitan ng soft drinks na plastic. Anong panawagan? Parang tinatawag ng plastic na nakatapon. Pulutin mo ko! Pulutin mo ko! Itapon mo ko sa basurahan. Wala siyang naririnig. Wala kang naririnig. Di naman nagsasalita yung plastic. Pero ang konsensya mo, ang isip mo, tinatawag ka. Isang mag-aaral na tumutugon sa pamangailangan ng kanyang pamilya, ang mga nahihirapan. Halimbawa, sa mga kapatid mo, hindi pa siya kumain, ang kapatid mo. Wala yung tatay mo at nanay mo. Pero ikaw yung kuya, ikaw yung ate. Tapos umiyak yung kapatid mo, wala pa siyang kinakain. Pinaghanda mo siya ng pandasal. Binigyan mo ng pandasal ang kapatid mo. Panawagan. Parang sinasabi niya, Kuya, kuya, ate, ate, nagugutom ako. Papakainin natin. May pananagutan ang isang estudyante sa kanyang mga kababatang kapatid dahil walang trabaho ang kanilang ama. Kaya parang gusto niyang tumulong sa mga kapatid niya. Gusto kong matapos sa pag-aaral ko. Kasi yung mga kapatid ko, gusto ko silang matapos sa pag-aaral din. Diba? Panawagan yun. Taking responsibility, tawag sa English. Ang ganda sa English, responsibility, galing din sa salitang response. Kaya meron tayong responsorial sum. Response, please. Tumugon kayo. Sumagot kayo. Responding to the call of the situation. Tawag dyan, pananagutan. May pananagutan tayo. We are responsible. Taking responsibility. Ang ganda-ganda nun, no? Yung parang bata pa lang tayo, mayroon na tayong pananagutan para sa kapwa. Parang nararamdaman mo yung tawag. Parang pang-ako. Inaako ko. It's a promise, inaako ko. I take it upon myself. Hindi yung nakita ko yung basura, yung susunod na lang ang pupulot dyan. O kaya siguro yung kapatid kong iba, siya na lang tutulong sa tatay ko at nanay ko na may sakit. You take it upon yourself. Pangako. Pag-ako. Ako. No? Inaako. Inaamin. You take it upon yourself. That's why when we are in the seminary, yung usong pinakaunang tinuro sa amin sa philosophy ay kalayaan na may pananagutan. We are free and yet we are responsible. Kailangan yon. Hindi lang, basta ka lang malaya, gawin mo yung gusto mo. Hindi. Kailangan may pananagutan ka sa ngalan ng iyong kalayaan. Naalala niyo yung pinakaunang kasalanan ni Cain nung pinatay niya yung kapatid niya si Abel? Kasi siya, jealous, parang masakit yung loob niya sa kapatid niya. Tapos pinatay niya yung kapatid niya. Tapos ang Diyos, alam niyang nangyayari, sabi niya, Cain, Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Nasaan ang kapatid mo? Where is your brother? Alam niya,
niya, pinatay niya. Tapos sinagot niya, am I my brother's keeper? May pananagutan ba ako sa kapatid ko? Am I my brother's keeper? Hindi man to nasagot sa Old Testament. Pero sa bagong panahon ni Jesus, sa bagong tipan in the New Testament, this old question of our humanity, of our own sense responsibility is answered. Parang sinasabi niyang Diyos sa atin, oo, meron ka pananagutan sa kapatid mo. Oo, you are responsible to your brother. You are your brother's, you are your sister's keeper. Responsibility sa pag-amin, my admission, my social responsibility. I will not blame, I will not avoid, I will not deny. Aakuin ko. Kaya ganda ng ating ebanghelyo ngayon, may mayaman, ang ganda-ganda ng damit niya, linen, purple, ang sarap-sarap ng mga kinakain niya araw-araw, parang piyesta. Pero may isang kawawang nagpapalimos. Hindi man niya binigyan ng pagkain. Hanggang namatay silang pareho. Itong nagpapalimos, nagpunta sa langit kasama si Abraham. Itong mayaman, namatay, nagpunta sa impyerno. Parang sinasabi niya, you will be punished for your own irresponsibility. Kasi may pananagutan tayo. We do not blame others, involving others to escape accountability, hiding from the truth, and denying what should be what we are asking. Marami ngayon, sabi nga sa Pilipinas, sabi ng kaibigan kong sociologist, hindi siya Pilipino, in the Philippines, there are many crimes, but there are no criminals. Walang umaamin. Walang nagpapasor. Sasabihin lang nila, talk to my lawyer. We don't have the sense of our responsibility. Hindi na natin tinulungan, pinatay pa. Ganyan ang nangyayari sa bayan natin. Akuin, ako, in. Take a responsibility to own it. Who took it upon myself, taking responsibility. Gustong-gusto ko yung presidente, pangalan niya, Harry Truman, 1945 to 1953. He's a responsible president. Sa kanyang lamesa may nakalagay, hindi yung Harry Truman, President of the United States. Di daw may ganyan. Halimbawa, Ma'am Liza Malyari, Principal, parang ganyan, no? Hindi man nakalagay yun. Nakalagay sa kanya, the buck stops here. Yung responsibilidad, ako. Hindi ko na ipapasa. I will take it upon myself. I accept, and in that way, we become responsible. Ito ang ating mabuting balita. Sayang itong mayaman, wala mang ginawa para makatulong sa kapwa. Wala siyang pananagutan sa iba. Sana tayo, hindi naman kailangan maging mayaman o kasing yaman ni Divas, ay maging responsable. At meron tayong pananagutan sa iba. Di ba may kanta-kanta tayo noon, kinakanta-kanta natin. Pag nagsisimba tayo, yung pinaka-matandang kantang alam ko, pag nagsisimba tayo, ang title ba naman ng kanta? Pananagutan. Ang nagsulat yata nito, yung Jesuit na pare. At sabi niya, sana ituro mo ito sa mga bata. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Isn't that wonderful as a song? Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.